Sa gabi pong ito, tayo po'y mag-uusap sa isang napakahalagang paksa na kung saan ito po ay hangad ng bawat isa, yung tinatawag po nating success o kaya po ay pagtatagumpay. Pag-uusapan po natin ngayong gabi ang biblical principles of success. Ang prinsipyo ng Biblia patungkol sa success. At pag pinag-usapan po natin ang success, mga kaibigan at mga kapatid, ang tinutukoy po nating success ay yung good success. Dahil hindi po lahat ng nag-success, hindi po lahat ng nagtagumpay ay mabuti. Sabi nga po na aklat ng Josue, Kapitulo 1, talatang 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginaway ng iyong lakad at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Dito po sa English na translation, ang pagka-translate ay ganito: This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Alam po ninyo, napakalaga ng panuntunan ng banal na kasulatan upang magkaroon tayo ng prosperous way and good success, maginhawang lakad at ng mabuting katagumpayan. Kaya ngayong gabi gusto po nating talakayin ito pong biblical principles of success. Now, sabi pa rin po ng aklat ng unang Korinto, isa pa pong talatang bubuksan natin, unang Korinto chapter 15 verse 57, But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam ko po na ang bawat isa sa atin naghahangad ng tagumpay. Yan po yung dahilan bakit nagsisikap ka sa buhay. Sa atin po mga magulang, bakit ka nagpupursige sa iyong pagtatrabaho, paghanap buhay? Dahil gusto mong magtagumpay. Sa mga mag-aaral, bakit nagsisikap ng kanilang mga pag-aaral despite na may mga challenges? Minsan, wala pong financial, meron pong mga contributions, meron pong bayarin, minsan nakaka-discourage yung sitwasyon, pero sa kabila ng lahat ng yan, bakit nandun po yung pagsusumikap? Ang dahilan, gustong magtagumpay sa kanilang career na gustong tahakin, yung kanilang pinapangarap na gustong marating. Now, ngayong gabi, pag-uusapan po natin ang biblical na prinsipyo upang magkamit ng tinatawag nating tagumpay. Now, dapat nating maintindihan mga kapatid at mga kaibigan, sa pananaw po ng Biblia, ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa loob. It starts from within. It starts from you. Sa iyo po nagpapasimula yan. Kaya dapat unahin po natin ito pong tinatawag nating the ABCs or fundamentals, which is yung attitude, behavior, and character. At yung ito po'y magiging pundasyon ng tagumpay. Tanda natin, meron pong pundasyon niya, yung ating tagumpay. At mula po rito, itatayo naman natin yung tinatawag nating 4Ds of success. 4 na D sa success. Ano po yung 4 na D? Desire, dedication, determination, and discipline. Ito po yung mga mahalagang fundamentals, ito po yung mahalagang principles na pag-uusapan natin. Diyan po iikot yung atin pong paksa. Kaya sa lahat ng atin pong mga listeners, sa atin pong mga viewers, very exciting po ito. Pwede po kayo mag-take note, pwede po kayo mag-jot down upang masundan po ninyo. Mailista po ninyo yung atin pong mga pag-uusapan ngayong gabi. Dahil sabi ko nga, lahat tayo naghahangad ng katagumpayan. Sabi nga po ng binasa nating talata, yung aklat ng kautusan, huwag mahihiwalay sa ating bibig, kundi ating pagbubulayan araw at gabi upang ating masunod ang mga ayon sa nakasulat dito. Upang magkaroon tayo ng maghinawang lakad at magtamo tayo ng mabuting kawakasan. Magkaroon tayo ng prosperous way and good success. Now, kung ikaw ay naghahangad ng good success, naghahangad ka ng isang maginhawang lakad o pamumuhay, kinakailangan malaman mo ito, kapatid at kaibigan. Now, pag-usapan po natin itong ABC fundamentals, itong pundasyon ng buhay. Okay, yung letter A, attitude.
Isulat nyo po, attitude. Pwede nyo pong lagyan ng acronym A, B, C, D. Bibigyan po natin ng mga definition po yung A, B, C, D. Tapos pagdating sa D, meron tayong 4 na letter D na pag-uusapan. Doon muna tayo sa letter A, attitude. Pag pinag-usapan natin ang attitude, ito'y tumutukoy sa pananaw o kaya'y kaisipan. Ang lahat po ay nagsisimula sa attitude. Ito yung tinatawag po nating lente kung paano natin tinitingnan ang atin pong buhay. The way you look in your life, nakadepende po doon sa attitude mo, sa iyong pananaw at kaisipan. Meron pa nga pong kasabihan sa English, your attitude determines your altitude. Yung iyo daw pong pananaw, yung iyong kaisipan o kaya yung iyong pag-uugali, yan yung magdidetermine. Yan yung magtatakda kung hanggang saan ka makakarating. Your attitude will determine your altitude. Kaya yung attitude mo, napakalaga po niyan. Maaring ikaw po ay magtagumpay sa isang aspeto ng buhay, pero kapag yung attitude mo ay sira, yung attitude mo ay wala sa ayos, somewhere along the way, babagsak at magkukulaps. Dahil isa po sa pundasyon ng matagumpay na buhay, yung attitude. Tingnan natin pag pinag-usapan natin ang attitude, itong pananaw o kaisipan. Maaring pareho ang sitwasyon ng dalawang tao. Halimbawa, krisis. May dumating na krisis. Pag krisis, hindi lang naman doon sa isang tao. Halimbawa, doon sa dalawang tao, magkaibang tao, pero parehong sitwasyon yung kanilang pinagdaanan o pinagdadaanan. Pero, magkaiba po sila ng reaksyon. Halimbawa, yung krisis, tinitingnan po nila itong kahirapan. Yung isang tao, krisis, grabe ang hirap, grabe ang struggle. Pero yung isa naman, yung kanyang pananaw, yung crisis, opportunity, pagkakataon. So, doon natin sinasabi, depende doon sa tumitingin, depende doon sa attitude ng isang tao. Kumbaga, magkaiba man po yung kanilang sitwasyon, o kaya sabihin natin, magkapareho man yung kanilang sitwasyon, pero magkaiba yung kanilang reaksyon dahil sa kanilang attitude. Ang taong may pananampalataya ay nakakakita ng pag-asa sa gitna ng pagsubok. Ang sabi po ng Kawikaan 23:7, kung ano ang iniisip niya sa loob niya ay magiging gayon siya. What a man thinketh in his heart, so is he. Kung ano ang iniisip mo, magkakagayon, mangyayari. Kaya depende sa iyong iniisip, kung ano palagi mong iniisip, kung ano palagi naglalaro sa isip mo, and definitely, mangyayari at magaganap. Yan po yung sinasabi nating attitude. Now, hinuhubog ng iyong attitude ang iyong direksyon sa buhay. Kaya nga, yung iyong pananaw, yung iyong kaisipan, napakalaking contribution po niyan sa tinatawag nating direksyon sa iyong buhay. Kaya tanungin po natin ang ating sarili, anong klaseng attitude ang pinipili ko araw-araw? Ako ba ay nandoon sa positibo o nandoon sa negatibo? Paano mo tinitingnan yung araw na dumadaan? Kasi nga, nakakalungkot na marami pong tao sa panahon ito, sa halip na tingnan yung positibong bagay, ang palaging na-highlights yung negatibo. Palaging na-highlights yung kawalan, yung kahirapan. Pero ang tanong, ano ba yung ginagawa mo, ano ba yung ginagawa natin upang ating mapagtagumpayan, malabanan yung kahirapan o yung sinusuong mong negatibo? Kasi nga, sabi natin, anong klaseng attitude, anong klaseng pananaw, kaisipan, ang pinipili mo araw-araw? O, ikaw ang makasasagot po niyan. Now, ang dapat nating maintindihan, number 1, doon sa tinatawag po nating fundamentals, ito nga pundasyon ng buhay na meron pong pagtatagumpay, yung attitude. Yung attitude, ito yung pananaw, yung kaisipan. Pangalawa, yung letter B naman, behavior. Yung behavior, ito po'y tumutukoy sa kilos o kay gawa. Yung attitude sa kaisipan, yung behavior naman sa gawa o kaya'y kilos. Kung ang attitude ay panloob, ang behavior naman po, ito'y tumutukoy sa panlabas. Ayan yung attitude sa loob, sa kaisipan. Pero yung behavior mo, yung kilos o yung gawa mo, yan po yung panlabas. Ito yung nagpapakita kung ano talaga ang pinaniniwalaan natin. Depende doon sa iyong kinikilos. Pwede mong sabihin positibo ka, pero kung ang pinapakita mo ay negatibo, yun talaga yung laman. Yun talaga yung iyong pinaniniwalaan. Madaling magsabi ng tama. Ngunit,
ang ating mga gawa ang tunay na patunay po dyan o magpapatotoo. Madali po kasi magsalita eh. Sasabihin, ay ako ay makadiyos, ako ay mabait, pero kumusta ba yung iyong ginagawa? Pwede mong sabihin, ikaw ay Kristiyano, pero yung ginagawa mo ba, gawain ba ng isang Kristiyano? Pwede mong sabihin, ako ay matulungin, pero yung iyo bang ginagawa, nakikita ba yung pagtulong? Pag sinabi mo naman, hindi ako pakilamero, hindi ako chismosa. Yun ba yung nakikita sa buhay mo? Kaya nga, madaling magsabi ng tama, ngunit, ang ating mga gawa ang tunay na magpapatotoo kung sino tayo. Kaya nga sabi po ni Santiago 1:22, maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Kapag ikaw po ay tagapakinig lang at yung napapakinggan mo hindi mo ina-apply, dinadaya mo ang iyong sarili. Dahil yung napapakinggan mo, katulad po nitong ating tinatalakay, yung napapakinggan mo, para sa iyo yan. Para sa ating nakakapakinig. Natuturuan tayo. Pero pag hindi natin sinagawa, tayo din po yung nadadaya. Kasi, bakit nadadaya? Alam mo na yung dapat gawin, tapos hindi mo ginawa, nagkakaroon ng tinatawag nating self-deception. Now, ang tagumpay ay nangangailangan ng pagkakatugma ng ating paniniwala at ng ating pong gawa. Hindi pwede dapat yan magkaroon ng paglilihis o kontrahan. Kung ano ang iyong paniniwala, yun din po dapat magkatugma doon sa iyong ginagawa. Kaya ang itanong po natin, sumasalamin ba ang aking mga kilos sa aking mga pinapahalagahan o yung aking kaisipan o pananaw? Hindi ba yan nagkokontra? Di ba? Para na sinasabi mo makadiyos pero yung gawa mo hindi naman makadiyos. Pag sinasabi mong ikaw ay taong may puso pagdating sa paglilingkuran, pero ikaw naman po pala yung ginagawa mo ay puro pang sarili lamang. Di ba? Kaya paano ka magtatagumpay kung may problema ang iyong behavior? Paano ka magtatagumpay kung may problema ang iyong kilos o kaya ay gawa? Letter C, doon sa fundamentals ng tinatawag nating pagtatagumpay sa buhay. Letter C, itong character. Pag sinabi pong character, ito'y tumutukoy sa ating pagkatao o kay ating pag-ugali. Ang character, ang pinakapuso ng tunay na tagumpay. Ayan, tandaan nyo po ang karakter, yung ating pagkatao, yung ating ugali, ang pinakapuso ng tunay na tagumpay. That is the central part of true success. Ibig sabihin, nandun po sa karakter. Nandoon sa pag-uugali, nandoon sa pagkatao. Kaya tandaan nyo po mga kapatid, napakahalaga ng karakter. Napakahalaga ng ugali, napakahalaga ng pagkatao natin. Ito ay tumutukoy kung sino tayo kahit walang nakakakita. Yan po yung karakter, yan po yung pagkatao. Kaya nga ang question dyan sino ka ba sa panahon na walang nakakakita sa iyo? How would you define yourself kapag walang nakakakita sa iyo? Maaring magdala ng oportunidad yung mga talento, yung kakayahan na meron ka, ngunit ang karakter mo ang magpapanatili nito. Yan, ang ganda po, di ba? Maaring dalhin ka doon sa mga opportunities sa tagumpay dahil sa iyong talento, dahil sa iyong abilidad, dahil sa iyong kakayahan. Ngunit, tandaan po, mapapanatili ka sa tagumpay na yan kapag iyong karakter ay maayos. Kaya it's all about character. Napakalaga ng karakter, kapatid. Kung ikaw po ay magtatagumpay tapos sira ang karakter mo, magiging useless yung katagumpayan na iyong nakamtan. Sabi nga po ng Aklat ng Kawikaan 22:1, ang mabuting pangalan ay higit o mabuting piliin kaysa malaking kayamanan at karangyaan. Di ba? Ang malaking kayamanan o ang mabuting pangalan rather ay higit na kanais-nais kaysa malaking kayamanan. Yan po yung sinasabi ng Bible A good name is rather to be chosen than riches and gold. Kasi nga, tandaan nyo po ito mga kaibigan at mga kapatid, kahit ikaw yung pinakamayaman, pinakamapera sa inyong lugar, kapag kasira ang karakter mo, kapag ka nagka-problema ka, walang tutulong sa'yo, nakapaikot sa'yo. Wala. Sasabihin pa siguro sa'yo, mabuti nga yun nangyari sa'yo kasi ang iyong karakter, ang iyong ugali ay wala sa ayos. Kaya nga, tandaan nyo po, ito yung pinaka-puso ng tunay na tagumpay, yung ating karakter.
Hindi lang kung ano yung narating natin ang mahalaga, kundi kung anong klaseng tao tayo. Yan po mga kapatid. Again, hindi lang kung ano ang narating natin ang mahalaga, kundi kung anong klaseng tao tayo. Kaya tanungin po natin ang ating sarili, ano ang uri ng taong aking binubuo? Kumusta yung iyong karakter? Kaya nga, pinag-usapan po natin to dahil tayo pong lahat naghahangad ng katagumpayan. Naghahangad tayo ng good success, naghahangad tayo ng prosperous way o prosperous life. Pero tandaan po natin, meron pong pundasyon. Inuna po natin yung pundasyon. Ano po yung pundasyon? Letter A, attitude, yung pananaw at kaisipan. Letter B, behavior, kilos o kay gawa. And letter C, ito pong karakter o kay pagkatao o kaya ay pag-uugali. Now, kapag na-establish po natin itong pundasyon, nailagay natin itong pundasyon, itong ABC, attitude, behavior, and character, ito naman po ang ilalagay po natin. Kapag matibay na yung ating pundasyon, yung ating attitude, yung ating behavior, yung ating character, maaari na nating isabuhay, maaari na nating isagawa yung 4 na D na susunod natin pong tatalakay. Ano po itong 4 na D? Kasi nga pinag-usapan natin, Bible principles to have success. Mga prinsipyo ng Biblia upang tayo ay magtagumpay. Now, naglatag ka ng pundasyon. Naglatag ka ng, ng patibayan. Ito na ngayon. Gagawin na natin yung tinatawag nating mga keys o mga susi pamamaraan to have a successful life according to the scriptures. Ano yung 4 na letter D na dapat nating maintindihan? Okay, yung unang D, desire. Desire. Paghahangad o kaya ay pagnanais. Sa ibang salin din po, layunin. Ano ba yung desire ng puso mo? Kasi dito po nagsisimula ang lahat. Sabi nga po ni Napoleon Bonaparte, the starting point of all achievement is desire. Ang pinagmumulan daw po ng lahat ng atin pong mga pwedeng matamo sa buhay ay yung paghahangad. Pagka nagpasimula kang maghangad, pag nagsimula kang magnais, nagpapasimula kang mangarap. Kasi nga po yung desire speaks of your ambition, speaks of your dreams, speaks of your vision. Ano ba yung desire mo? Ano ba yung gusto mong marating? Ano ba yung gusto mong maabot? Tandaan niyo po, hindi ka magtatagumpay kapag wala kang desire, pag wala kang pinapangarap, pag wala kang kaplano-plano. Diba? Hindi ka magtatagumpay kapag wala kang sinusundan direksyon sa buhay mo. Now, sabi po ng aklat ng awit 37 verse 4, magalak ka sa Panginoon at ibibigay niya ang ninanais ng iyong puso. Sa English na translation ng King James Version, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Magalak ka sa Panginoon ng buong puso mo, sabi po niyan, at ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. Magalak ka sa Panginoon. Pag ikinagalak sa Panginoon, ibibigay niya yung desire ng iyong puso. Meron tayong mga desire, pero alam niyo po, kinakailangan doon po yung kagalakan natin sa Panginoon. Kapag tama ang ating desire, kapag tama yung ating motibo, yung ating layunin, yung ating ninanais, nagkakaroon tayo ng malinaw na direksyon. Dahil tama pag tama yung desire, pagka hindi ka nagpa-planking, yung hindi urong-sulong, meron ka talagang direksyon na tinatahak. Ibig sabihin, meron kang maayos na desire. Kaya check po natin ngayon mga kapatid at mga kaibigan sa lahat po ng mga nakikinig sa atin. Kumusta yung desire mo? Kung ikaw ay estudyante, ano ba yung desire mo? Desire mo makatapos. Kahit may kahirapan, financial, kahit may mga struggle, financial, o kahit may mga iba't ibang aspeto, nagsusumikap ka dahil hangad mo, dinidesire mo makatapos ka. Dahil alam niyo po kapatid at kaibigan, kapag ka hindi mo hinangad na makapagtapos, kung ano yung hirap na naranasan mo ngayon, mas mahirap pa ang susunod na kabanata. Dahil ito pong edukasyon ay napakalaking ginagampanan na magbabago ng buhay ng isang tao. Kaya nga, kapag tama po ang ating desire, magkakaroon tayo ng malinaw na direksyon. Kaya tanungin po natin, tanungin mo yung sarili, bakit ko ginagawa ito? Ano ang layunin ko? Ano bang larangan ang iyong tinatahak? Kung ikay nasa trabaho, bakit mo ba ginagawa yan? Ano yung purpose? Ano yung desire? Ano yung layunin mo? Ano yung objective? Bakit mo ginagawa? I-define mo yan.
Dahil pag na-define mo ng maayos, nabigyan mo ng kahulugan, bakit mo ginagawa yung bagay na yung pinagsusumikapan, ibig sabihin, ibibigay mo yung puso mo, ibibigay mo yung best mo. Dahil naintindihan mo yung layunin, bakit mo ginagawa yung bagay na yan. Kahit nga po sa mga estudyante, nakaka-challenge, di ba? May mga estudyante na kahit na sa kahirapan, ang ginagawa nila, nagtitinda muna, o kaya meron po munang mga iba't ibang mga sideline na ginagawa para magkaroon po muna ng pera. Na marangal na ginagawa yung pamamaraan. Para nang sa ganon, nandun yung magpunuan yung kanilang mga pangangailangan. Bakit? Kasi nga meron po silang desire. Kapatid, kaibigan, nagpapasimula yung katagumpayan ng buhay kapag andun po yung desire natin ay tama. Maayos, maliwanag po natin nakikita. Pangalawang letter D. Matapos po tayong mag-desire, matapos kang magagad, andun naman po yung dedication. Pagtatalaga o kaya pagiging tapat. I-dedicate mo. Andun yung iyong pagtatalaga ng iyong sarili. Ang desire ang pasimula. Ngunit ang dedication ang nagpapatuloy. Di ba kapag ikay dedicated doon sa iyong ginagawa, nagkaroon ka ng desire. Pero kapag hindi ka naman dedicated doon sa iyong ginagawa, tatamarin ka. O, di ba? Kaya magkasama yan. Andun yung desire, susundan mo ng dedication. Maging dedicated ka doon sa iyong ginagawa. Dahil meron kang desire, meron kang direksyon, meron kang gustong marating. Lalakipan mo ng dedication. Kahit sabihin natin minsan may mga kahirapan, pag dedicated ka, yung kahirapan nagiging challenge sa iyo upang magsumika pa sa buhay. Hindi magiging daan para ma-discourage ka. Sanip, ikaw ay magsusumika pa ng gusto dahil dedicated ka doon sa iyong ginagawa. Diba sabi nga po niyan, kapag ang tao daw po may tiyaga, di ba may nilaga? O kapag ito yung pagsusumika, definitely, meron ka pong mapapala. Sabi nga po niyan, kapag mayroon pong itinanim, meron pong anihin. Kapag may sinuksok, may madudukot. Maging dedicated ka lang doon sa iyong ginagawa. Huwag yung parang ningas pugod. Huwag yung ngayon parang excited ka, bukas parang tatabarin na. Alam po, yung momentum, tuloy-tuloy mo lang yung momentum. Di bali na minsan parang mabagal, basta ang malaga, tuloy-tuloy. Kesa naman yung sobrang bilis, kalagitnaan tumigil, hindi mo narating yung dulo. Mas mainam kapatid, yung tuloy-tuloy. Magkaroon ka ng dedication doon sa iyong ginagawa. Sabi po ng Aklat ng Kawikaan, chapter 16, verse 3. Commit their works unto the Lord, and their thoughts shall be established. Iukol mo sa Panginoon, italaga mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay magiging matatag. Kapag marunong tayong mag-ukol, inihandog, itinalaga natin sa Panginoon ating pong magawa. Ang sabi po dyan, ang ating pong kaisipan, ito po ay maggaganap. Sa ibang salin, ilagak mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at magtatagumpay ang iyong mga plano. Di ba napakaganda? Ha? Ilagak mo sa Panginoon ang iyong mga gawa. Pag sinabing ilagak, ihabilin mo sa Kanya. Italaga mo, i-dedicate mo sa Kanya. Lord, gusto ko pong ihandog sa iyo ito pong gagawin kong ito. Ngayong araw na ito, Lord, gusto ko pong italaga sa iyo. Bigyan mo po ako ng sapat na lakas, sapat na runong upang aking magawa ng buong husay. Italaga mo sa Panginoon dahil ang sabi ng Biblia, ilagak mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at magtatagumpay ang iyong mga plano. Bakit karamihan sa atin po mga ginagawa bumabagsak sa kabiguan? Maaring ang dahilan, hindi tayo marunong maglagak sa Panginoon ng ating mga gawa. Bakit? Kasi nga, sa sobrang galing mo, sa sobrang husay mo, sasabi mo, Lord, kayang-kaya ko ito. Kahit wala ka. Anong nangyari? Nabibigo. Nagpifail. Now, ang dedication ay pananatiling tapat, kahit mahirap, kahit matagal ang resulta. Again, ang dedication ay pananatiling tapat, kahit mahirap, kahit matagal ang resulta. Nananatili kang tapat. Andun yung pagtatapat mo kahit mahirap, kahit matagal ang resulta. Nagsusumikap ka dahil alam mo isang araw meron kang makakamtan. Ang tanong po natin sa ating sarili, mananatili ba akong tapat sa aking simulan? Halimbawa, nag-decide ka maglingkod sa Panginoon. Ituloy-tuloy mo. Nag-decide ka
na maging mabuting tao. Nag-decide ka, i-apply mo sa buhay mo yung salita ng Panginoon. Huwag ningas kugon. Huwag ngayon excited ka, bukas tatabarin. Kaya ang tanong natin dito, mananatili ba akong tapat sa aking sinimulan? Pag manatili kang tapat, well, that's dedication. Yung iyong pagtatalaga ng iyong sarili. O, nandun po tayo sa pangalawang letter D. Pangatlong letter D na po tayo, determination. Pag sinabing determination, determinado, magtsatsaga, matyaga, masikap, o kaya yung magiging matapang. Hindi mawawala yung pagsubok sa buhay. Alam niyo po, pag nag-pray ka, Lord, ayaw ko na ng pagsubok, pwede bang alisin mo ito? Eh sabi po ng Biblia, sa mundong ito meron kayong kapigatian. Pag nag-pray ka na wala ng pagsubok ang buhay mo, ang ibig mong sabihin, Lord, ayaw ko na sa mundong ito. Kaya pag nag-pray ka ng, Lord, ayaw ko na ng pagsubok, ayaw ko na ng problema. Baka sabihin ng Panginoon, sige anak, bukas na bukas din kukunin na kita para wala ka ng problema. Kasi sa mundong ito, meron talagang pagsubok. Sa mundong ito may problema. Hindi mawawala yung pagsubok sa buhay. That's part of life. Dahil nung nagkasala ang sangkatauhan, hanggang ngayon yung epekto nararamdaman po natin. Ngunit tandaan po natin, ang determination ang nagbibigay lakas para magpatuloy. Kaya kung ganais mo magtagumpay, andun yung desire, andun yung dedication. Pangatlo, andun yung determination. Determinado ka. Na ibig sabihin, kahit may mga challenges, kahit may mga pagsusubok, kahit may mga kahirapan, determinado ka. Ituloy. Now, ang sabi po ng Galatians 6:9, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay aani tayo kung hindi tayo susuko. Wow, that's determination. Ang sabi ng Apostol Pablo, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, in due time, in God's perfect timing, you will reap if you won't wait. Ikaw po ay aani kapag hindi ka manghihimagod o hindi ka susuko. You will reap if you won't surrender. Now, ang tanong po rito, magpapatuloy ba ako kahit mahirap na? Andyan pa ba yung pagsusumikap na gagawin ko? Well, kinakailangan mo kapatid ng determination. Maging determinado ka. Dahil, tandaan mo, kapag kasama mo ang Panginoon, hindi ka gumagawa ng walang kabuluhan. Ibig sabihin, mahalaga ang bawat hakbang na yung ginagawa dahil kasama mo ang Panginoon. Panghuling letter D, itong discipline. Disiplina. Ito yung susi ng consistency. Pansinin niyo po, magmula doon sa desire, sumunod, dedication, pangatlo, determination, and lastly, mahalaga po ito, disiplina. Ang disiplina ang nagiging tulay mula sa pangarap patungo sa realidad. Ito ang pagpili na gawin ang tama kahit walang nakakakita, kahit walang gana. Tingnan po, minsan, di ba, dumarating sa point na nawawalan ka ng gana. Kumaga parang, parang ikaw ay nadi-discourage, nadi-disappoint. Pero, pinipili mo pa rin gumawa. Bakit? Kasi disiplina ang pinag-uusapan yan. Ano yung disiplina mo? Pwedeng tamarin ka. Pwedeng ikaw may discourage. Pero pag ikaw po ay disiplinadong tao, hakbang ka pa rin, gagawa ka pa rin, magpapatuloy ka pa rin, magsusumikap ka pa rin sa buhay dahil andun yung iyong tinatawag nating disiplina. Mahirap po kapag mawala yung disiplina. Kapag nandoon yung tinatawag nating kawalang disiplina, yan po yung nagiging dahilan bakit naghihirap yung isang bayan, isang lalawigan, isang bansa. Kawalan ng disiplina. Sabi nga po na aklat ng Kawikaan, yung tao daw po hindi marunong mag-control sa kanyang sarili ay katulad po ng isang bayang bagsak at walang pader. Tingnan po, very destructive. Weak and destructive kapag kawalang disiplina ang isang tao. Yung kawalan ng disiplina, yan po yung pagbabagsak sa isang tao. Kaya ang tanong po natin dito palagi, magiging consistent ba ako araw-araw? Pag naging consistent ka, ibig sabihin, disiplinado kang tao. Sabi nga po ng aklat ng 2 Timoteo 1:7, na binigyan tayo ng Diyos ng espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Ang binigay sa atin ng Panginoong Diyos, espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Disiplina po yan. Kaya nais po natin magtagumpay, kapatid at kaibigan. I-apply natin to sa buhay.
yung fundamentals. Ano yung fundamentals? Yung ABC. Ano yung ABC? Attitude, behavior, and character. And i-apply natin yung 4 na D. Ano yung D? Desire, dedication, determination, and discipline. Dahil ito po ay napakalagang sangkap upang magkamit ka ng tinatawag nating good success. Mula sa loob, patungo sa labas. Ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa loob at lumalabas sa ating mga gawa. Nagpapasimula sa ating attitude kung paano tayo mag-isip, nakikita sa ating behavior kung paano tayo kumilos, nakaugat sa karakter kung paano, kung sino tayo, kung ano yung pagkatao natin. At ito'y naisa sa buhay natin sa pamagitan ng desire. Nagbibigay ng direksyon, dedication, nagpapatatag ng ating commitment, determination, nagbibigay ng lakas upang magpatuloy, and yung disiplina para maging tuloy-tuloy, yung tinatawag nating consistency. Kapag ang lahat ng ito ay nagkakaisa, ang tagumpay ay hindi lamang resulta, ito ay nagiging isang makabuluhang buhay na may layunin, integridad, at pananampalataya. Tandaan po natin ito. Ayusin muna natin yung ating loob bago ang labas. Ibig sabihin, patibayin po muna natin yung ating pundasyon at ang tagumpay ay susunod. Ibig sabihin natin mga kapatid, bago ibuhos ng Panginoon yung pagpapala, ayusin po muna natin yung sisidlan. Ayusin muna natin yung paglalagyan. Gusto mo bang magtagumpay? Ayusin po muna natin yung ating sarili. Ayusin muna natin yung pundasyon natin upang yung tagumpay, susunod na lang yan. At naniniwala po tayo sa tulong at biyaya ng Panginoon. Lahat po ng mga kapatid, lahat po ng mga nanonood po ngayong gabi, nandun po yung paghahangad ng tinatawag nating katagumpayan. Pero again, yung pagtatagumpay na ito, kapag hindi po natin inangkla, hindi po natin nilagyan ng tinatawag nating matibay, matatag na pundasyon, lahat po ng ating pinagsusumikapan ay pwedeng masira, pwedeng mauwi sa wala. Kaya simulan po natin, ayusin po natin, at ito po ay nagpapasimula sa ating mga sarili, sa ating loob, nakikita sa ating gawa, at tuloy-tuloy po nating ipinapamuhay. Purihin ang ating Panginoon.